Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel, ang mga kwento ng puso. Sabi nila, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng ginto o sa dami ng salapi sa iyong pangalan. Paano kung ang isang pusong nasanay sa karangyaan ay biglang mapunta sa isang lugar kung saan ang tanging yaman ay ang kabutihan ng kalooban? Dito magsisimula ang ating kwento. Ang kwento ni Kislap at Hiraya. Ang ugong ng makinang V12 ng kanyang pulang Ferrari ay musika sa pandinig ni Kislap magdiwang. Bawat tapak niya sa silinyador ay isang sigaw ng kapangyarihan, isang pagpapakita kung sino ang hari ng kalsada sa Bonifacio Global City. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang nagliliwanag na gusali at bago pa man niya mabuksan ang pinto, may dalawang valet na nagmamadaling sumalubong sa kanya. "Good evening, Sir Kislap," bati nila. Sabay yuko na halos umabot ang noo sa semento. Hindi niya sila pinansin. Inihagis lang niya ang susi sa isa sa kanila at naglakad papasok sa isang exclusive club kung saan ang ingay ng tugtugan at ang amoy ng mamahaling pabango ay sumalubong sa kanya. Sa loob, para siyang isang prinsipe na dumating sa kanyang kaharian. Bawat madaanan niya ay bumabati. Mga babaeng may makikintab na buhok at maiikling bestida ay ngumingiti sa kanya. Tumango lang siya, isang ngangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi at dumiretso sa kanyang VIP table kung saan naghihintay na ang kanyang mga kaibigan. "Kislap, you're late!" sigaw ng isa. "The party doesn't start until I arrive," mayabang niyang sagot. Sabay upo at kuha sa bote ng pinakamamahaling champagne. Ganoon ang buhay ni Kislap. Isang walang katapusang selebrasyon. Pera, babae, alak, sasakyan. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Hanggang sa gabing iyon. Habang nasa kalagitnaan sila ng tawanan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatigil sa kanyang mundo. Ricardo Magdiwang, ang kanyang ama. Nag-excuse siya at lumabas sa balcony para sagutin ang tawag. "Dad, umuwi ka. Ngayon na." Maikli at may awtoridad na utos mula sa kabilang linya. Walang paliwanag. Tanging isang utos na hindi pwedeng suwayin. Biglang nanlamig ang gabi para kay Kislap. Kahit gaano pa siya kayabang sa labas, alam niya kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa kanilang pamilya. Pagdating niya sa mansyon ng mga Magdiwang sa Forbes Park, ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Taliwas sa ingay na iniwan niya kanina. Nakaupo sa sala ang kanyang ama, si Don Ricardo, at ang kanyang ina, si Eleanor. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon. "What's this about, Dad? May problema ba sa negosyo?" tanong ni Kislap, sinubukang pag-aani ng tensyon. Tumingin sa kanya si Don Ricardo. Ang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. "Ang problema ay ikaw, Kislap, ang walang katuturan mong pamumuhay." Itinuro ng kanyang ama ang isang tablet sa mesa. Mga litrato. Mga litrato niya na nagwawaldas ng pera. Mga headline ng balita tungkol sa kanyang magulong pakikipag-away sa isang bar. Mga reklamo mula sa mga maimpluwensyang tao na naabala niya. "You are a disgrace to this family," malamig na sabi ng kanyang ina. Naramdaman ni Kislap na nag-init ang kanyang pisngi. "It was just for fun. Pera lang yan." "Hindi lang pera yan, Kislap," dagundong ng boses ng kanyang ama. "Dugo at pawis ang ipinuhunan ng lolo mo para itayo ang pangalang Magdiwang at wawasakin mo lang sa isang gabi?" Tumayo si Don Ricardo. "Nagdesisyon na kami ng mami mo. Simula bukas, lahat ng credit cards mo, sasakyan mo, allowance mo, lahat yan mawawala." Natawa si Kislap, isang tawang hindi makapaniwala. "What? Are you kidding me? Paano ako mabubuhay?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang ama.
Matututo ka. Titira ka ng 1 taon sa probinsya, sa bayan ng Himbing, doon sa luma at halos gumuhong bahay ng lola mo sa tuhod, si Lola Ginhawa. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Bayan ng Himbing. Ang lugar na yon ay parang isang sumpa sa kanilang pamilya. Isang lugar na hindi binabanggit. At si Lola Ginhawa, ni hindi niya matandaan ang mukha nito. No, ayoko. You can't do this to me. Sigaw niya, ang kanyang pagiging prinsipe ay biglang nawala. Tapos na ang usapan, sabi ng kanyang ama. Tumalikod na ito. Bukas ng umaga, may susundo sa'yo. Matuto kang maging tao, Kislap. Dahil sa ngayon, isa ka lang mamahaling problema. At ganoon na nga. Kinabukasan, isang simpleng SUV ang sumundo sa kanya. Walang Ferrari, walang bodyguard. Tanging isang maleta ng mga damit na pinili ng kanilang katulong. Ang biyahe ay parang isang paglalakbay patungo sa impyerno. Ang makikinis na kalsada ng Maynila ay naging baku-bakong daan. Ang matataas na gusali ay napalitan ng mga puno at bukirin. At ang hangin ay hindi na amoy polusyon, kundi amoy lupa at kahirapan. Nang sa wakas ay huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan, halos masuka si Kislap. Ito ba? Dito siya titira. Isang matandang babae na maputi na ang buhok at kulubot na ang balat ang lumabas. Si Lola Ginhawa. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngangiting malungkot ngunit mainit. Apo, Kislap, maligayang pagdating. Hindi sumagot si Kislap. Pumasok lang siya sa loob. Halos masira ang kanyang mamahaling sapatos sa putik. Ang loob ng bahay ay maliit, madilim, at amoy luma. Dumating ang gabi. Oras na ng hapunan. Inaasahan ni Kislap na kahit paano ay may disenteng pagkain. Pero ang inihain ni Lola Ginhawa sa mesa ay isang plato ng nilagang kamote at isang basong tubig. Napatingin si Kislap sa pagkain, tapos sa kanyang lola. Hindi niya napigilan ang pagkasuklam sa kanyang boses. Ito ang hapunan natin. Tumangulang ang matanda. Itinulak ni Kislap ang plato palayo. Hindi ako kumakain ng ganito. Pagkain to ng alaga kong aso sa Manila. O hindi umimik si Lola Ginhawa. Isang malalim na lungkot ang dumaan sa mga mata nito. Sakto namang may kumatok sa pinto. Lola Ginhawa? Tao po. Isang dalaga ang pumasok. Simple lang ang suot nitong duster. May daladalang isang bayong ng sariwang gulay. Ang buhok niya ay nakatali lang, pero sa ilaw ng gasera, may kakaibang ganda sa kanyang mukha. Isang gandang hindi pamilyar kay Kislap. Ito si Hiraya. Ay Hiraya, iha, halika, sabi ni Lola Ginhawa. Nag-abala ka pa. Naku Lola, okay lang po. Sobra po kasi ang ani namin. Nakangiting sabi ni Hiraya. Napansin niya ang bisita ng matanda at ang platong hindi pa nagagalaw sa mesa. At narinig niya ng malinaw ang huling sinabi ni Kislap. Nakita ni Kislap ang pagbabago sa mukha ng dalaga. Mula sa pagiging magiliw, ito ay naging matigas. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang maruming basahan. Nagkibit balikat lang si Kislap. Ipinagpatuloy ang kanyang pagrereklamo kay Lola Ginhawa. Sapat na para marinig ng bagong dating. Seriously, Lola, how do you expect me to survive on this pig food? Hindi na nakapagtimpi si Hiraya. Humakbang siya palapit, ang mga mata ay nag-aapoy. Huminto siya sa tapat ni Kislap. Hindi siya sumigaw. Kalmado, ngunit puno ng diin ang kanyang boses nang sabihin niya ang mga salitang tumatak sa kaluluwa ni Kislap. Kung ang tingin mo sa biyaya ay basura, simula niya, ang bawat salita ay parang isang sampal. Baka ikaw ang may problema, hindi ang pagkain. Natigilan si Kislap. Sa buong buhay niya, ngayon lang may isang babaeng gusgusin mula sa probinsya ang nagsalita sa kanya ng ganoon.
Naiwan siyang nakatulala habang si Hiraya ay nagpaalam na kay Lola Ginhawa at mabilis na umalis. Iniwan ang isang nakabibinging katahimikan at ang simula ng isang taon na babago sa buong pagkatao niya. Iniwan ni Hiraya ang bahay ni Lola Ginhawa na kumukulo ang dugo. Habang naglalakad siya sa madilim na pilapil pabalik sa kanilang dampa, paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mukha ng lalaking iyon. Ang mapagmataas na tindig, ang mamahaling damit na halatang hindi bagay sa simpleng pamumuhay ng bayan ng Himbing, at higit sa lahat, ang mapanghusgang mga mata nito na tumingin sa kamote na para bang iyon ang pinakadiring bagay sa mundo. Mayabang, bulong niya sa sarili. Akala mo kung sino? Ang kamoteng iyon na tinawag niyang pagkain ng baboy ay isa sa mga biyayang nagpapatawid gutom sa kanyang pamilya sa mga panahong walang-wala sila. Ang bawat butil ng kanin, bawat piraso ng gulay na inaani nila mula sa lupang inuupahan ay sagrado para kay Hiraya. Paano nagkaroon ng isang taong ganoon kababaw ang pag-iisip? Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, naaaninag niya sa siwang ng dingding na kawayan ang ilaw mula sa kanilang gasera. Naabutan niyang nag-uusap ang kanyang nanay Althea at tatay Lando sa hapag. Nakahain ng hapunan, kanin, tuyo, at ang nilagang talbos ng kamote na pinitas niya kaninang hapon. Anak, nandyan ka na pala. Bati ng kanyang ina, isang ngiti ang sumilay sa pagod nitong mukha. Nay, tay, sagot niya, sabay manos sa kanila. Kumusta ang Lola Ginhawa mo? Tanong ng kanyang ama habang inuubo ng bahagya. Matagal nang may sakit sa baga ang kanyang ama, kaya't hindi na nito kayang magtrabaho ng mabigat sa bukid. Si Hiraya at ang kanyang ina na lang ang halos sumasalo sa lahat. Ayos lang po. May bisita po siya galing Maynila. Apo yata, sagot niya. Sinubukang alisin ang inis sa kanyang tono. Ganun ba? Nako, baka manibago yun dito sa atin, sabi ng kanyang ina. Manibago ay isang maliit na salita para ilarawan ang reaksyon ng lalaking iyon. Isip-isip ni Hiraya. Ngunit hindi na siya nagsalita. Ayaw na niyang dagdagan pa ang iniisip ng kanyang mga magulang. Ang kailangan nilang pag-usapan ay mas mahalaga. Tay, dumating na po ba yung sulat? Tanong niya. At ang dating magaan na usapan ay biglang nabalot ng tensyon. Tumango ang kanyang ama. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan. Kinuha nito ang isang lukot na sobre sa ibabaw ng mesa. Dumating kaninang hapon. Binibigyan na naman tayo ng palugit. Pero kasunod nito, alam mo na. Alam na alam ni Hiraya. Kasunod nito ay ang banta ng pagpapaalis sa kanila. Ang kapirasong lupa na sinasaka nila sa loob ng maraming dekada na ipinamana pa ng mga ninuno nila bago ito napunta sa iba ay nanganganib na mawala. Isang malaking korporasyon daw mula sa Maynila ang bumili ng malaking bahagi ng lupain sa bayan ng Himbing at planong tayuan ng kung anong resort. Magagawa natin to ng paraan, sabi ni Hiraya, kahit siya mismo ay hindi sigurado. Magdo-double time ako sa pag-aaral at sa bukid. Kapag nakagraduate ako, makakahanap ako ng magandang trabaho. Babayaran natin lahat ng utang. Iyon ang pangarap niya. Ang kanyang Hiraya. Ang bunga ng kanyang pag-asa. Maging isang agriculturist, tulungan ang mga magsasaka sa kanilang bayan at bigyan ng maginhawang buhay ang kanyang mga magulang. Pero sa ngayon, ang pangarap na yon ay parang isang bituin na napakalayo. Kinabukasan, sa pamantasan ng Bukang Liwayway, naging sentro ng usap-usapan ang bagong estudyante sa kanilang kurso. Nakita ni Hiraya si Kislap na nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya, napapaligiran ng mga kaklase nilang humahanga sa bago nitong sapatos at sa accent nitong tunog Maynila. Halatang hindi ito komportable.
Pawis na pawis ito sa ilalim ng sikat ng araw at panay ang paypay gamit ang kamay. Isang tao lang ang hindi natutuwa sa atensyong nakukuha niya. Si Bantugan Sarmiento o Banjo, ang kilalang siga at pinuno ng kanilang klase. Si Banjo, na may matipunong katawan at kayumangging balat na sanay sa araw, ay lumapit kay Kislap kasama ang kanyang mga alipores. Hoy taga Maynila, simula ni Banjo, may mapanuksong na ngiti sa labi. Balita ko, sanay ka raw sa buhay prinsipe. Marunong ka bang humawak ng asarol? O baka naman, yung kamay mo panghawak lang ng tinidor at kutsilyo? Nagtawanan ang mga kaibigan ni Banjo na mula ang mukha ni Kislap halatang napahiya. I can learn. Maikli niyang sagot. Tingnan natin, sabi ni Banjo. Dumating ang oras ng kanilang klase sa practical farming. Ang gawain, maghanda ng mga plot para sa bagong tanim na mga gulay, habang si Hiraya, si Banjo, at ang iba pa ay sanay na sanay sa pagbubungkal ng lupa. Si Kislap ay parang isang dayuhan sa ibang planeta. Hindi niya alam kung paano hawakan ng tama ang pala. Ang bawat pagtaga niya sa lupa ay mahina at mali-mali. Ang puting t-shirt niya ay mabilis na napuno ng putik. Si Banjo ay panay ang parinig sa kanya. Baka mabali ang mga buto mo, prinsipe. Ingat sa kuko, baka masira ang manicure. Nakita ni Hiraya ang lahat. May isang bahagi sa kanya na natutuwa, na nasisiyahang makita ang mayabang na lalaki na nahihirapan. Ito ang karma niya. Ngunit may isang maliit na bahagi rin sa kanya na nakaramdam ng awa. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Kislap, kahit na halatang halata na gusto na nitong sumuko. Sa sobrang pagpupumilit ni Kislap, napatunayan ang sarili. Isang malakas na paghampas ng asarol ang ginawa niya. Pero sa halip na tumama sa lupa, tumama ito sa maliit na daike na naghihiwalay sa mga plot, na siyang nagpapanatili ng tubig para sa mga bagong tanim na punla. Gumuho ang daike. Ang tubig ay mabilis na umagos palabas, tinatangay ang mga punla, at sinisira ang pinaghirapan nilang lahat. Ano ba yan? Sigaw ni Banjo. Pabigat ka talaga. Napatigil si Kislap, nakatingin sa pinsalang ginawa niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at hiya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nang magring ang bell na hudyat ng pagtatapos ng klase, mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Iniwan ang gulo. Napabuntong hininga na lang si Hira. Walang mangyayari kung tititigan lang natin yan, sabi niya sa mga kaklase. Ayusin na natin. Habang ang iba ay nagrereklamo, si Hiraya ang unang kumilos. Kumuha siya ng pala at sinimulang ayusin ang nasirang dike. Isa-isang pinupulot ang mga punlang pwedeng isalba. Nagsimula na ring tumulong ang iba niyang mga kaklase, maliban kay Banjo na nagmamatigas pa rin. Nang mag-isa na lang si Hiraya na nagtatapos ng gawain sa ilalim ng pababa ng araw, naramdaman niyang may anino sa kanyang likuran. Lumingon siya, handa nang magalit, pero natigilan siya. Si Kislap. Bumalik ito. Ang mamahalin niyang damit ay puno na ng putik. Ang buhok niya ay magulo. May hawak siyang isang bote ng tubig. Lumapit siya, nag-aalangan. Pasensya na, sabi niya sa mahinang boses, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi ko sinasadya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob lang ng ilang segundo. Sa pagkakataong yun, hindi kayabangan ang nakita ni Hiraya sa mga mata ni Kislap. Nakita niya ang hiya, ang pagsisisi. Naiwan siyang nakatayo doon, hawak pa rin ang pala, habang pinapanood niya itong muling tumalikod. Ang puso niya, na kanina lang ay puno ng inis, ay biglang nakaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit na patak ng awa. Ang bote ng tubig na iniwan ni Kislap sa gilid ng pilapil ay kasing lamig ng pakikitungo ng mga tao sa kanya. Naramdaman ni Kislap ang bigat ng tingin ni Hiraya at ang bigat ng kahihiyan. Pagdating niya sa bahay,
Sinalubong siya ni Lola Ginhawa na may hawak na bimpo at isang namang ngiti. "Halika, apo. Maghugas ka ng kamay," sabi ng matanda. Walang paghuhusga sa kanyang boses, walang panunuya sa maduming damit ni Kislap. Sa loob ng banyo, tiningnan ni Kislap ang sarili sa salamin. Ang dating makinis at malinis niyang mukha ay puno ng putik. Napailing siya. Parang hindi siya ang taong ito. "This is ridiculous," bulong niya sa sarili habang nagkukuskos ng kamay. "I am Kislap Magdiwang. I should be at a 5-star hotel right now, not scrubbing dirt off my designer shirt." Pero habang naguhugas siya, napansin niya ang sakit sa kanyang balikat at likod. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa pag-workout sa gym ang sakit. Ito ay sakit mula sa paggawa, mula sa isang bagay na may silbi. Kahit na nagkamali pa siya. Nang gabing iyon, hindi na siya nagreklamo tungkol sa pagkain. Tahimik siyang kumain ng nilagang saging na may kapiraso ng asukal. Nagulat si Lola Ginhawa, pero wala itong sinabi. Pagkatapos kumain, lumabas si Kislap at umupo sa lumang upuan sa bakuran. Ang tahimik ng gabi ay nakakabingi, pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya natatakot. Dati, sa Manila, ang katahimikan ay nangangahulugan ng kalungkutan. Dito, ang katahimikan ay nangangahulugan ng kapayapaan. Naramdaman niya ang presensya ni Lola Ginhawa sa tabi niya. "Alam mo, apo?" Simula ng matanda habang nakatingin sa buwan. Ang matataas na puno, madaling tamaan ng kidlat. Ang mga mayayabang na tao, madaling matumba. Hindi sumagot si Kislap. Pinakinggan lang niya ang kanyang lola. "Noong bata pa ako, may isang malaking mangga dito. Ang yabang. Ayaw mamunga," sabi niya. "Masyado siyang matayog para lang magbigay ng bunga sa mga langgam at tao. Isang araw, dumating ang malakas na bagyo. Lahat ng puno yumuko. Pero ang manggang iyon, matigas. Handa siyang mabali kaysa yumuko. Kaya ayon." Huminto si Lola Ginhawa. Nabali at namatay. Hindi na siya nakatikim ng anihan. Pero ang maliliit na puno na yumuko sa simoy, nagpatuloy sa pamumunga. Tumingin si Lola Ginhawa kay Kislap. "Ang lakas, apo, ay hindi nasusukat sa taas o sa tigas. Nasusukat yan sa kung gaano kakahanda yumuko at matuto sa hamon." Ang mga salitang yon ay tumago sa puso ni Kislap. Hindi siya nasanay sa mga pangaral. Nasabihan lang siya na, "Kailangan mo ito, bilhin mo." Kinabukasan, nagising si Kislap bago sumikat ang araw. Lumabas siya at nakita niyang naghahanda na si Hiraya at ang kanyang pamilya sa kanilang lupa. Ilang metro lang ang layo. Ang mga dumlao, ang mga taong pinasiklaban niya ng galit. Sa halip na bumalik sa loob, naglakad si Kislap patungo sa bukid. Nakita siya ni Hiraya. Nag-iwas ito ng tingin. "Good morning," mahina niyang bati. Walang sagot. "Gusto kong humingi ng tawad ulit," patuloy niya. "Hindi lang sa nasira ko yung plot, kundi sa lahat ng mga sinabi ko tungkol sa pagkain at sa inyo. I was an arrogant jerk." Ibinaba ni Hiraya ang asarol at tiningnan siya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagdududa. Madaling magsalita. "Alam ko," sabi ni Kislap. Huminga siya ng malalim. "Kailangan kong patunayan. Anong kailangan ninyong gawin ngayon?" Nagtaka si Hiraya. Magbubungkal kami ng bagong lupa para taniman ng sibuyas." "Okay, turuan mo ako." Nang una, nag-aalangan si Hiraya. Siguro ito ay isang laro lang, pero nang makita niya kung gaano kaseryoso si Kislap, nahawakan ng pala. Kahit na paulit-ulit itong nagkakamali at nag-aalangan, naramdaman niya na kailangan niya itong tulungan. Buong umaga, si Kislap ay nagtrabaho. Nagsimula siyang maging mas mahusay, kahit na ang mga palad niya ay nagkakapasa na. Ang kanyang damit ay basa na ng pawis at sa halip na magreklamo, nakita niya ang sarili niyang nakangiti.
Hindi siya tumatawa, pero ngiti ng kasiyahan dahil sa pagod. Dumating ang tanghali. Habang nagpapahinga sila, tinanong ni Hiraya si Kislap, "Bakit ka nagtitiyaga? Pwede ka namang umalis na lang. Bumalik sa Maynila." Ngumiti si Kislap, isang tunay at taos-pusong nangiti, hindi ang mayabang na ngiti ng isang prinsipe. "Kung aalis ako ngayon, mananatili akong walang kwenta sa paningin ng ama ko. Pero mas masakit, mananatili akong walang kwenta sa paningin ko. At sa paningin mo." Ang mga salitang yon ay nagpakalma sa puso ni Hiraya. Mukhang may pag-asa pa pala sa taong ito. Nang kinahapunan, habang nag-iisa si Kislap sa bahay, narinig niya ang pag-uusap ni Lola Ginhawa sa telepono. Hindi ito ordinaryong tawag. Opo, si Ricardo. Nasa mabuting kalagayan po si Kislap. Hindi po siya nagrereklamo. Masaya po ako dahil nagbabago na ang apo ninyo. Naramdaman ni Kislap ang isang bahagyang init. So, pinapanood pala siya ng kanyang ama. Ito ay parang isang laro lang, isang eksperimento para sa kanya. Kislap ay nagtungo sa kwarto. Nakita niya ang isang lumang lata na ginagawang alkansya sa tuktok ng aparador ng Lola Ginhawa. Alam niyang kailangan ng pera ng pamilya Dumlao. Kinuha niya ang kanyang pitaka, ang tanging naiwan sa kanya, at kinuha ang huling libo-libong piso na nandoon. Ito na lang ang maitutulong ko, isip niya. Ibinuklat niya ang lata at isinilid ang pera. Ngunit bago pa man niya maisara, isang malamig na kurot ng konsensya ang tumama sa kanya. Ang pera niya, ang pera na galing sa kayamanan na kinuha sa pag-apak sa iba. Naalala niya ang sinabi ni Hiraya, "Magagawan natin to ng paraan. Babayaran natin lahat ng utang." Hindi niya kayang harapin si Hiraya at sabihing, "Heto, tanggapin mo ang pera ng taong itinuring mong kaaway." Mas lalo lang niya itong sisirain. Ang pagtulong na may pera ay madali. Ang tulungan sila na may dangal, iyon ang mahirap. Dahan-dahan, kinuha niya ulit ang pera sa loob ng alkansya at ibinalik sa pitaka. Ito ang pinakamahirap na desisyon na ginawa niya. Ang hindi maging tagapagligtas gamit ang iyang pera. Pagkatapos ng hapunan, nagpahinga siya ng maaga. Ngunit ang isip niya ay naglalaro ng mga ideya. Ang mga problema ng pamilya, Dumlao, ay hindi mawawala sa isang araw lang. Lumabas si Kislap at naglakad patungo sa bukid. Naging habit na niya ang maglakad sa gabi. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa likod ng isang malaking puno ng kamatsile, nakita niya si Hiraya. Nakaluhod ito sa harap ng isang maliit na altar na gawa sa bato. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Narinig niya ang mga bulong ni Hiraya, mga salitang puno ng sakit at pag-asa. "Panginoon, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng lakas. Kailangan namin ng ani na ito para mabayaran ang utang. Huwag niyo pong hayaang maalis sa amin ang lupa namin. Dito po kami lumaki. Huwag po sanang mawala sa amin ang lahat." Ang boses ni Hiraya ay biglang nabasag. Umubo ito ng bahagya at pagkatapos ay narinig niya ang tahimik na pag-iyak. Napahawak si Kislap sa kanyang dibdib. Hindi ito ang yak ng isang bata. Ito ay ang yak ng isang taong may pasan-pasan ang bigat ng mundo. Ang bawat patak ng luha ni Hiraya ay parang kidlat na tumama sa kanya. Ang kanilang problema ay totoo. Hindi lang ito isang kwento. Ito ang kalupitan ng buhay na kailanman ay hindi niya naranasan. Naramdaman niya ang matinding pagkaawa na hindi niya mapigilan. Gusto niyang lumapit at yakapin ito. Sabihin na, "Tutulungan kita." Pero hindi siya gumalaw. Nalaman niya kung gaano kaliit ang kakayahan niya, kahit pa ang pangalan niya ay magdiwang. Ang hiling ni Hiraya ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa kanilang buhay. Bumalik si Kislap sa bahay ng tahimik. Nakahiga na siya sa banig, pero hindi siya makatulog.
Ang imahe ni Hiraya na lumuluhod sa dilim, nagdarasal para sa kanilang lupain ay hindi niya maalis sa isip. Sino ang nagbabanta sa pamilya niya? Sino ang kukuha sa lupa nila? Alam ni Kislap na ang mga taong may kayamanan lang ang may kakayahang gumawa ng ganoon, gaya ng kanyang ama. Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin, naghihintay ng sagot na magpapabago sa lahat. Ang imahe ni Hiraya na umiiyak sa ilalim ng puno ay hindi na nawala sa isip ni Kislap. Nag-iwan iyon ng marka na mas malalim pa sa mga kalyo na nagsisimulang tumubo sa kanyang mga palad. Dahil doon, nagbago ang lahat. Hindi na niya ginagawa ang mga gawain sa bukid dahil sa utos ng kanyang ama. Ginagawa na niya ito para sa isang dahilan, para kay Hiraya. Naging pang-araw-araw na ritual ang kanilang pagsasama. Sa umaga, bago pa man sumikat ang araw, naroon na si Kislap, nag-aabang. Hindi na siya tinatanggihan ni Hiraya. Sa katunayan, natutuwa na itong may kasama. Tinuturuan niya si Kislap kung paano ang tamang pagdidilig, kung paano alisin ang mga damo nang hindi napuputol ang ugat ng pananim, at kung paano basahin ang kalangitan para malaman kung uulan. Natuklasan ni Hiraya ang isang bagong Kislap. Hindi na ito ang mayabang na prinsipe mula sa Maynila. Ang lalaking kasama niya ngayon ay masipag, mausisa, at higit sa lahat, marunong makinig. At sa bawat araw na lumilipas, natutuklasan din ni Kislap ang tunay na Hiraya. Isang babaeng hindi lang malakas at matatag, kundi matalino at puno ng pangarap. Ang lupa, sabi ni Hiraya isang hapon habang nagpapahinga sila, ay parang tao. Kung aalagaan mo, bibigyan ka niya ng masaganang ani. Pero kung pababayaan mo, mamamatay din siya. Parang relasyon lang, sagot ni Kislap nang hindi nag-iisip. Nagkatinginan sila. Isang nangiti ang gumuhit sa labi ni Hiraya bago ito muling nag-iwas ng tingin. Isang bahagyang pamumula ang makikita sa kanyang mga pisngi. Ang mga sandaling tulad nito ay nagsisimula ng dumalas. Sa unibersidad, ang pagbabago ni Kislap ay hindi nakaligtas sa mga mata ng lahat. Hindi na siya ang dayuhan na pinagtatawanan. Nagsisimula na siyang maging isa sa kanila. Lalo itong napatunayan sa isang proyekto nila, sa klase sa agribusiness. Kailangan nilang gumawa ng isang proposal kung paano maibebenta ang mga ani ng kanilang paaralan sa mas mataas na halaga. Ang grupo ni Kislap, Hiraya, at ilang iba pa ay nahihirapan. Ang karaniwang ideya ay ibenta lang ito sa lokal na pamilihan. Mababa pa rin ang kikitain natin dyan, sabi ni Hiraya habang tinitingnan ang mga numero. Kain na naman ng mga middleman ang malaking tubo. Biglang nagsalita si Kislap na kanina pa tahimik na nag-iisip. Why don't we go directly to the source? Anong source? Tanong ng isa nilang kagrupo. The restaurants, the hotels. Paliwanag ni Kislap. Sa Maynila, ang mga high-end restaurants ay nagbabayad ng triple para sa organic at farm-fresh produce. May isang bayan dito sa tabi, ang San Mateo. Maraming resorts doon. Pwede nating i-package ang mga gulay natin na parang premium products at i-alok ng direkta sa kanila. Nagningning ang mga mata ni Hiraya. Iyon ay isang ideyang hindi pa niya naiisip. Simple pero napakatalino. Sa loob ng isang linggo, si Kislap ang nanguna. Ginamit niya ang lahat ng natutunan niya sa pagiging anak ni Ricardo Magdiwang. Gumawa siya ng isang professional na presentasyon, kinalkula ang logistics, at nag-ayos ng mga meeting. Si Hiraya naman ang nagsigurong pinakamataas ang kalidad ng kanilang mga ani. Sa araw ng presentasyon, si Kislap ang nagsalita sa harap ng klase. Hindi siya ang Kislap na kinakabahan habang hawak ang asarol. Ang Kislap na nasa harap nila ngayon ay kumpiyansa, matalino at puno ng pasyon na ipaliwanag niya ang kanilang plano ng napakalinaw. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, tumahimik ang buong klase
hanggang sa pumalakpak ang kanilang propesor. Brilliant! Absolutely brilliant, Mr. Magdiwang. Si Banjo, na nasa kabilang grupo, ay nakatingin lang ng masama. Ang kanyang proposal ay walang binatbat sa plano ni Kislap. Ang dati niyang minamaliit na prinsipe ay mas magaling pa pala sa kanya. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Banjo si Hiraya. Huwag kang masyadong magtitiwala dyan, Hiraya. Baka ginagamit ka lang yan. Mga taga Maynila, mang-iiwan lang yan kapag nakuha na ang gusto. Hindi mo siya kilala, Banjo. Matigas na sagot ni Hiraya. Ipinagtatanggol si Kislap sa unang pagkakataon. Naging matagumpay ang kanilang proyekto. Nakakuha sila ng kontrata mula sa 2 resort sa San Mateo. Ang kanilang grupo ang may pinakamataas na grado. Bilang selebrasyon, sila ang naatasang mag-deliver ng unang batch ng mga gulay. Isang lumang owner-type jeep ang ginamit nila. Si Kislap ang nagmamaneho at si Hiraya ang katabi niya. Ang simoy ng hangin, ang amoy ng mga pananim, at ang masasayang kwentuhan nila ay lumikha ng isang perpektong hapon. Ngunit sa kalagitnaan ng daan, biglang umubo ang makina ng jeep at tumirik. Naku po, sabi ni Hiraya. Nasira yata. Bumaba si Kislap at binuksan ang hood. Usok ang sumalubong sa kanya. Overheated, kailangan nating maghintay na lumamig. Sakto namang bumuhos ang malakas na ulan. Walang ibang masisilungan kundi isang maliit na waiting shed sa gilid ng kalsada. Mabilis silang tumakbo papunta roon. Basang-basa sila. Ang manipis na damit ni Hiraya ay dumikit sa kanyang balat. Naramdaman niya ang lamig at nagsimula siyang manginig. Napansin ito ni Kislap. Walang pag-aalinlangan. Hinubad niya ang kanyang jacket. Isang simpleng jacket na binili niya sa ukay-ukay at ipinatong sa mga balikat ni Hiraya. Salamat. Mahinang sabi ni Hiraya. Naramdaman ang init mula sa damit at ang init mula sa pag-aalala ng binata. Ang espasyo sa waiting shed ay maliit. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan at ang kabog ng kanilang mga dibdib. Hindi nila alam kung sino ang unang lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang. Nakita ni Kislap ang bawat patak ng ulan sa pilik mata ni Hiraya. Nakita niya ang kanyang sarili na nakarepлекta sa mga mata nito. Dahan-dahan, inangat niya ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng basang buhok na dumidikit sa pisngi nito. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa balat ni Hiraya. Isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Hindi umiwas si Hiraya, hinayaan lang niya. Sa sandaling iyon, wala ang Maynila, wala ang bayan ng Himbing, walang utang, walang problema. Tanging sila lang dalawa. Dahan-dahang inilapit ni Kislap ang kanyang mukha. Isang halik na sana ang magaganap nang biglang isang malakas na busina ng truck ang pumunit sa katahimikan. Napalayo sila sa isa't isa, parehong nagulat at nahihiya. Ang mahika ng sandali ay biglang nawala. Nang tumila ang ulan at sa tulong ng driver ng truck, napaandar din nila ang jeep. Ang biyahe pabalik ay binalot ng isang nakakailang na katahimikan. Walang nagsasalita, pero pareho nilang alam na may nagbago na. Ang dating pagkainis at pagkaawa ay napalitan na ng isang sikretong damdamin. Isang damdaming pareho nilang hindi pa handang pangalanan, ngunit nagniningning ng kasing liwanag ng mga bituin pagkatapos ng ulan. Pakiramdam ni Kislap ay naglalakad siya sa mga alapaap. Ang mga sumunod na araw, pagkatapos ng insidente sa waiting shed, ay puno ng mga nakaw na tingin, mga ngiting hindi sinasadya, at mga kamay na nagkakadikit ng aksidente. Ang tensyon sa pagitan nila ni Hiraya ay hindi na tensyon ng alitan, kundi isang kuryenteng nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim. Ang pagtatrabaho sa bukid ay hindi na isang parusa, kundi isang pribilehiyo. Bawat bungkal ng lupa, bawat patak ng pawis ay may kahulugan dahil kasama niya si Hiraya.
Nakahanap siya ng kasiyahan sa mga simpleng bagay. Ang pag-inom ng malamig na tubig mula sa tapayan pagkatapos ng maghapong trabaho, ang kwentuhan kasama si Lola Ginhawa sa ilalim ng buwan, at ang pagtawa ni Hiraya, isang tunog na para sa kanya ay mas matamis pa sa anumang musika. Isang gabi, inimbitahan si Kislap ng pamilya Dumlao para sa hapunan. Ito ang unang pagkakataon na makakatapak siya sa loob ng kanilang bahay. Simple lang ang handa. Tinolang manok na may mga gulay na galing sa kanilang hardin. Ngunit para kay Kislap, ito na ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Salamat sa lahat ng tulong mo, Kislap, sabi ng tatay ni Hiraya, si Mang Lando. Malaki ang pinagbago ng aming ani mula nang dumating ka. Natuto po ako sa inyo at lalo na po kay Hiraya, sagot ni Kislap, sabay tingin sa dalaga na agad namang namula. Habang kumakain sila, ramdam ni Kislap ang init ng isang tunay na pamilya. Ang tawanan, ang pag-aalala, ang pagmamahalan, mga bagay na bihira niyang maranasan sa malaki at malamig nilang mansyon sa Maynila. Dito, sa maliit na dampang ito, pakiramdam niya ay mas mayaman siya kaysa dati. Dito, pakiramdam niya ay tahanan. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sila ni Hiraya sa labas. Masaya akong buhay ako na nakilala kanila, Nay at Tay, sabi ni Hiraya. Masaya rin ako, sagot ni Kislap. Huminto siya sa paglalakad at humarap sa dalaga. Hiraya, ako. O hindi niya masabi ang mga salitang gustong kumawala mula sa kanyang dibdib, pero hindi na kailangan. Ang mga mata nila ang nag-usap. Alam niya, alam din nito. Ang damdamin ay totoo at naroon, namumukadkad sa gitna ng bukirin. Sa kalagitnaan ng napakagandang sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tunog na bumasag sa kapayapaan ng bayan ng Himbing. Tiningnan niya ang screen. Ricardo Magdiwang. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Tila ba ang tawag na yon ay isang paalala mula sa isang nakaraang buhay na gusto na niyang kalimutan. Sagutin ko lang to, paalam niya kay Hiraya at lumayo ng kaunti. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang answer. Dad? Kislap, bati ng kanyang ama. Ang boses nito ay kakaiba, hindi galit, kundi masaya. Isang uri ng kasiyahan na laging nagbabadya ng panganib. May maganda akong balita sa iyo. Matatapos na ang pagtitiis mo dyan. Kumunot ang noo ni Kislap. Anong ibig mong sabihin? Ang proyekto natin, ang Magdiwang Prime Resorts sa bayan ng Himbing. Naaprubahan na ang lahat ng permits. Finally, after months of delay, magsisimula na ang construction next month. Parang may humaplos na yelo sa likod ni Kislap. Magdiwang Prime Resorts? Dito? Anong resort? Narinig niya ang pagtawa ng kanyang ama sa kabilang linya. Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating linisin ang area na yan. Anyway, tumawag ako para sabihing magaling ang ginawa ng mga tao natin dyan. Ang huling pamilyang ayaw umalis. Sa wakas, sumusuko na yata. Nakatanggap na sila ng final eviction notice. By the end of the month, atin na ang buong lupain. Isang pangalan ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Kislap. Isang pakiusap. Sana hindi. Sana hindi sila. Dad, nagsimulang manginig ang boses ni Kislap. Anong pangalan ng pamilya? Ano na nga ba? Yun. Nakakainis na pamilya yun. Palaging nagrereklamo. Pamilya. Dumlao. Yes, the Dumlaos. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Kislap. Ang hangin ay biglang naging mabigat, hindi niya mahinga. Ang masasayang tunog ng mga kuliglig ay naging isang nakabibinging ugong. Dumlao. Ang pamilyang kumupkop sa kanya. Ang pamilyang nagpakain sa kanya.
ang pamilya ni Hiraya. At ang pinakamagandang parte anak, pagpapatuloy ng kanyang ama, hindi alintana ang katahimikan ng anak. Ikaw ang mamamahala sa initial phase ng proyekto. Ipakita mo sa akin na may natutunan ka na dyan. This is your chance to prove yourself. To prove you are a true magdiwang. Isang tunay na magdiwang. Isang mga agaw. Isang maninira ng buhay. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang biglaang pagpapadala sa kanya dito. Ang mga updates na hinihingi ng kanyang ama. Ito ay hindi isang parusa. Ito ay isang pagsasanay. Sinasanay siyang maging isang halimaw. Katulad niya. Nabitawan ni Kislap ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa damuhan ng walang tunog. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatayo si Hiraya. Nakangiti ito sa kanya. Ang muka ay nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Walang kamalay-malay sa bombang kasasabog lang sa mundo nilang dalawa. Ang babaeng unti-unti niyang minamahal. Ang babaeng pinapangarap niyang makasama ay anak ng pamilyang sisirain ng sarili niyang ama. Ang pag-ibig na nararamdaman niya ay hindi isang biyaya. Ito ay isang sumpa. Isang kalawang na patalim na nakatutok sa puso nilang dalawa. Paano niya sasabihin sa kanya na ang apelyido niya ay hindi lang isang pangalan, kundi ang pangalan ng kanilang kaaway? Paano niya haharapin ang mga matang yon na puno ng pagtitiwala, gayong alam niyang siya ay anak ng demonyong unti-unting pumapatay sa kanilang mga pangarap? Nakatayo siya roon, isang prinsipe sa gitna ng bukirin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang bida sa kwento. Siya ang kontrabida. Kislap, okay ka lang? Ang boses ni Hiraya ay tila nanggagaling sa malayo. Isang pamilyar na himig sa gitna ng isang masamang panaginip. Pinilit ni Kislap ng ngumiti. Isang ngiting peke na naramdaman niyang magkakabitak-bitak anumang oras. Oo naman, pagsisinungaling niya. Sabay pulot sa teleponong nahulog. Bad news lang, tungkol sa business. Isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Hindi kumibo si Hiraya, pero nakita ni Kislap ang pag-aalala sa mga mata nito. Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang isigaw na, "Ako ang problema, ang pamilya ko ang kaaway." Pero pinigilan siya ng duwag niyang puso. Kung aamin siya, mawawala ang lahat ng ito. Mawawala si Hiraya, kaya't pinili niyang isuot ang isang maskara. Isang maskarang gawa sa ginto ng kasinungalingan. Kinabukasan, hindi na siya ang dating Kislap na masayang gumigising para magtrabaho sa bukid. Bawat hakbang niya patungo sa lupain ng mga dumlaw ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Ang lupang dati simbolo ng pag-asa ay ngayon, para sa kanya, isang crime scene na malapit ng maganap. At siya, bilang isang magdiwang, ay kasabwat. Ang una niyang ginawa ay ang tawagan ng kanyang ama. "Dad, you can't do this," sabi niya. Sinisikap na maging kalmado. May mga tao dito. May pamilya. Hindi mo pwedeng basta na lang silang paalisin. Business is not about feelings, Kislap. It's about numbers. At sinasabi ng mga numero na mas kikita tayo kung itatayo ang resort na yon. End of discussion. Malamig at pinalang sagot ni Ricardo Magdiwang. "Please, Dad, kahit i-delay nyo lang, humanap tayo ng ibang paraan. 1 taon kitang ipinadala dyan para matuto, hindi para maging sentimental na tanga." Sigaw ng kanyang ama bago ibaba ang telepono. Pader. Isang pader na gawa sa pera at kasakiman ng kaharap niya. Walang pag-asang madaan sa pakiusap. Nagsimulang maging eratiko ang mga kilos ni Kislap. Ang dating masayahin at palatanong na binata ay naging tahimik at malayo. Madalas siyang tulala. Malalim ang iniisip. Napansin ito ni Hiraya. "May problema ka ba talaga, Kislap?" Tanong nito isang araw. "Hindi ka na namamansin. May nagawa ba akong mali?" Umiling si Kislap, hindi makatingin sa kanya. "Wala.
Pagod lang siguro ako. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang patak ng lason na unti-unting pumapatay sa kung anong meron sila. Naramdaman ni Hiraya ang paglayo niya at nasasaktan siya. Sa kanyang desperasyon, gumawa si Kislap ng isang plano. Kung hindi niya kayang pigilan ang kanyang ama, marahil kaya niyang tulungan ang mga dumlaw na umalis ng may dignidad. Kinuha niya ang lahat ng natitira niyang ipon, ang perang itinago niya sakaling magkaroon ng emergency, at inilagay sa isang sobre. Halos 200,000 piso. Isang hapon, pinuntahan niya si Mang Lando habang nag-iisa ito. Mang Lando? Simula niya, nanginginig ang mga kamay habang inaabot ang sobre. Para po sa inyo. Tiningnan siya ng matanda ng may pagtataka. Ano ito, iho? Pera po. Napanalunan ko po sa isang online na pustahan noon. Matagal na. Gusto ko pong ibigay sa inyo para po makapagsimula kayo sa ibang lugar. Kung sakali. Binuksan ni Mang Lando ang sobre. Nakita niya ang makapal na pera. Pero sa halip na matuwa, isang anino ng kalungkutan at pagkadismaya ang gumuhit sa mukha nito. Isinara niya ang sobre at dahan-dahang isinuli kay Kislap. Salamat sa intensyon mo, anak. Mahinahon, ngunit may diin na, sabi ni Mang Lando. Pero hindi namin kailangan ng limos. Ang kailangan namin ay hustisya. Ang lupang ito ang buhay namin. Hindi ito nabibili ng pera. Ang pagtangging iyon ay mas masakit pa sa isang sampal para kay Kislap. Doon niya naintindihan. Ang problema ay hindi lang pera. Ito ay tungkol sa dangal. Isang bagay na hindi kailanman mauunawaan ng kanyang ama. Samantala, si Banjo ay palihim na nagmamasid. Nakikita niya ang kakaibang kilos ni Kislap, ang palihim na mga tawag sa telepono, ang pagiging balisa. Ang hinala niya ay lalong tumindi. Para sa kanya, may itinatagong baho ang prinsipe ng Maynila. Isang araw, sinundan niya si Kislap nang pumunta ito sa bayan. Pumasok si Kislap sa munisipyo, sa opisina ng assessor. Nagkunwari si Banjo na may inaasikaso rin at narinig niya ang pag-uusap ni Kislap sa isang empleyado. Gusto ko lang sanang malaman kung sino ang nakarehistrong may-ari ng malaking lote sa Barangay Himbing. Yung planong tayuan ng resort. Narinig ni Banjo ang sagot ng empleyado. Magdiwang Prime Holdings, sir. Magdiwang. Ang apelyido ay pamilyar. Mabilis na kinuha ni Banjo ang kanyang telepono at nag-search. At doon, lumabas ang lahat. Mga artikulo, mga litrato. Si Ricardo Magdiwang, ang real estate tycoon. At sa tabi nito, sa isang family picture, ay ang mukha ng binatang kilala niya bilang si Kislap. Nanlaki ang mga mata ni Banjo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong. Sa parehong araw na yon, habang pauwi si Kislap na bigo at walang pag-asa, naabutan niya ang isang eksenang dumurog sa kanyang puso. Isang van na may logo ng isang law firm ang nakaparada sa harap ng bahay ng mga dumlaw. 2 lalaking nakabarong ang kausap nina Mang Lando at Aling Althea. Si Hiraya ay nakatayo sa likod nila. Ang muka ay putlang-putla. Nagtago si Kislap sa likod ng isang puno, nakikinig. Ito na po ang final notice of eviction, sabi ng isa sa mga lalaki. Mayroon po kayong 30 araw para lisanin ang lugar na ito. Kung hindi, mapipilitan po kaming gumamit ng puwersa ayon sa batas. Nakita ni Kislap ang pagbagsak ng mga balikat ni Mang Lando. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata ni Aling Althea. Pagkaalis ng mga abogado, napaluhod si Mang Lando sa lupa. Hawak ang dibdib. Si Hiraya ay napasigaw at mabilis na dinaluhan ng ama. Si Kislap ay nanatiling nakatayo sa likod ng puno, paralisado. Ito na, nangyayari na. At wala siyang magawa. Nang gabing iyon, isang malakas na katok ang gumising sa pamilya Dumlaw. Nang buksan ni Hiraya ang pinto, nakita niya ang halos lahat ng kanilang mga kapitbahay.
May dala silang mga pagkain, kape, at higit sa lahat, ang kanilang suporta. Hindi kayo nag-iisa, Lando, sabi ng kanilang barangay captain. Lalaban tayo. Nagtipon sila sa maliit na sala ng mga dumlaw para pag-usapan kung ano ang kanilang gagawin. Isang community meeting. Sa gitna ng pag-aalala at galit, lahat sila ay nagkakaisa. Pero habang sila'y nag-uusap, isang boses ang pumailan lang mula sa pintuan, puno ng galit at pagtataksil. Si Banjo. Lalaban? Paano tayo lalaban kung ang kalaban ay kasama na pala natin sa loob? Sigaw niya. Lahat ay napatingin sa kanya, naguguluhan. Naglakad si Banjo papasok. Ang mga mata ay nakatutok sa isang tao, nakasasunod lang sa kanya, nakatayo sa dilim ng pintuan. Si Kislap. Itinaas ni Banjo ang kanyang telepono. Ipinapakita ang litrato ng pamilya Magdiwang. Nagtatanong kayo kung sino ang gustong magpaalis sa atin, sabi ni Banjo. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ang may-ari ng Magdiwang Prime Holdings, si Ricardo Magdiwang. Huminto siya at dahan-dahang itinuro ang daliri niya kay Kislap. At ang taong ito, ang taong pinatuloy ninyo sa inyong mga tahanan. Ang nagpanggap na kaibigan. Huminga si Banjo ng malalim bago isigaw ang mga salitang guguho sa mundo ni Hiraya. Ang taong ito ay si Kislap Magdiwang, anak ng demonyong gustong kumuha sa lupa natin. Ang mga salita ni Banjo ay parang kulog na yumanig sa pundasyon ng maliit na bahay ng mga dumlaw. Sa isang iglap, ang usapan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata na kanina lang ay puno ng pag-aalala at pagkakaisa ay ngayon nakatutok sa iisang tao na nakatayo sa may pintuan. Ang kanilang mga tingin ay pinaghalong pagtataka, pagdududa at unti-unting galit. Si Kislap, para kay Hiraya, ang oras ay bumagal. Nakikita niya ang paggalaw ng mga bibig pero wala siyang marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng sarili niyang puso. Magdiwang. Ang apelyidong nakasulat sa bawat notice na ipinapadala sa kanila. Ang pangalan ng korporasyong sumisira sa kanilang mga gabi. Tumingin siya kay Kislap. Naghahanap. Nagmamakaawa na sana'y itanggi nito ang lahat. Na sana'y tumawa ito at sabihing, nagbibiro lang si Banjo. Pero walang tawa. Walang pagtanggi. Ang nakita lang niya ay ang mukha ni Kislap na putlang-putla. Ang mga matang hindi makatingin ng diretso sa kanya, puno ng sakit at pagsuko. Sa katahimikan niyang iyon, naririnig ni Hiraya ang katotohanan. Totoo ba? Ang boses ni Hiraya ay halos pabulong, basag, ngunit sapat na para marinig ng lahat sa silid. Hindi pa rin sumasagot si Kislap. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na pag-amin. Sinungaling. Bulong ng nanay ni Hiraya, si Aling Althea, habang napapahawak sa kanyang dibdib. Ang bulong na yon ay parang isang mitya na nagsindi sa galit ng mga tao. Ahas ka! Sigaw ng isang kapitbahay. Espiya! Pinadala ka rito para pag-aralan ang kahinaan natin. Sigaw naman ng isa pa. Pinalamon ka namin sa aming mga tahanan. Ito ang igaganti mo? Ang bawat salita ay isang batong ipinupukol kay Kislap. Hindi siya gumagalaw. Tinatanggap niya ang lahat dahil alam niyang nararapat sa kanya ang mga iyon. Si Banjo, na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi, ay nagpatuloy. Tingnan ninyo, hindi makasagot. Dahil totoo, niloko niya tayong lahat. At lalo ka na, Hiraya. Nabulag ka sa kagwapuhan ng demonyong yan. Doon na hindi nakapagtimpi si Kislap. Humakbang siya pasulong. Huwag mong idamay si Hiraya dito, Banjo. Ako ang harapin mo. Bakit? Masakit ba marinig ang katotohanan? Hamon ni Banjo, na habang pinapakita mo sa kanya ang mga bituin, kinukuha naman ng tatay mo ang lupang tinatapakan niya? Ang mga salitang yon
ay isang punyal na sumaksak ng diretso sa puso ni Hiraya. Napahakbang siya paatras na para bang nasaktan siya ng pisikal. Ang lahat ng alaala, ang kanilang mga tawanan sa bukid, ang pag-aalala ni Kislap, ang muntik ng halik sa ilalim ng ulan, lahat ng iyon ay biglang naging isang malaking kasinungalingan, isang masakit at kalkuladong panloloko. Kislap, muling sabi ni Hiraya. Sa pagkakataong ito, ang boses niya ay nanginginig na sa galit. Sabihin mong hindi totoo. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Kislap. Nakikita niya ang luhang namumuo sa mga mata ng babaeng minamahal niya. Ang sakit at pagtataksil na nakaukit sa mukha nito ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Hiraya, I can explain. Explain what? Sigaw ni Hiraya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Naginamit mo ako? Naginamit mo ang tiwala ko? Ang tiwala ng pamilya ko? Para lang sa business ninyo? Habang ako, ang tanga-tanga, naniwala sa lahat ng kasinungalingan mo. Hindi yun kasinungalingan, Hiraya. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Huwag mong banggitin ang nararamdaman mo. Putol niya. Walang katotohanan sa'yo. Isa kang magdiwang, manloloko, katulad ng ama mo. Nilapitan ni Hiraya si Kislap. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan nito. Ang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng emosyon. Tinitigan niya ito sa mata at sa isang iglap, ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pangarap na nawasak ay isiniksik niya sa kanyang palad. Pak! Isang malutong at malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Kislap. Ang tunog ay umalinggaw-ngaw sa buong silid, nagpatigil sa lahat. Ang pisngi ni Kislap ay namula, ngunit mas masakit pa roon ang pagkasugat ng kanyang puso. Sinungaling! Sigaw ni Hiraya. Ang boses ay paos na sa kaiiyak. Nanginginig ang buong katawan niya. Umalis ka na! Hindi na kinaya ng mga tuhod ni Hiraya ang bigat. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang malakas at matatag na Hiraya ay gumuho, nawasak ng laso ng katotohanan. Ang kanyang mga magulang ay mabilis na lumapit para alalayan siya. Si Mang Lando, na kanina patahimik, ay tumayo at humarap kay Kislap. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi puno ng isang malalim na pagkadismaya. Umalis ka na, iho, bago pa may masamang mangyari sa'yo dito. Si Kislap ay nanatiling nakatayo. Ang pisngi ay humahapdi, ang puso ay durog. Nakita niya ang babaeng mahal niya na umiyak sa sahig. Nakita niya ang mga taong minsan ay itinuring siyang pamilya na ngayon ay nakatingin sa kanya na para siyang isang salot. Wala na siyang masabi. Walang salita ang makakapag-ayos sa pinsalang nagawa niya. Dahan-dahan, tumalikod si Kislap at naglakad palabas. Palayo sa nag-aapoy na galit ng mga tao, palayo sa wasak na puso ni Hiraya. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang bigat ng kanyang kasalanan at ang tunog ng hagulgol na sumisira sa kanyang pagkatao. Ang gabi ay malamig at madilim, kasing dilim ng hinaharap na naghihintay sa kanilang lahat. Ang paglalakad ni Kislap pabalik sa bahay ni Lola Ginhawa ang pinakamahabang paglalakad sa buong buhay niya. Bawat yabag ay mabigat. Tila bapasan niya ang lahat ng galit at sakit na iniwan niya sa bahay ng mga dumlaw. Ang sampal ni Hiraya ay nakatatak pa rin sa kanyang pisngi, ngunit mas matindi ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Pagdating niya, naabutan niya si Lola Ginhawa na nag-aabang sa may pintuan, may hawak na ilawan. Ang mukha ng matanda ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay puno ng isang malalim na lungkot na tila ba alam na nito ang lahat. Nalaman na nila, Lola, sabi ni Kislap, ang boses ay paos. Hindi nagsalita si Lola Ginhawa, iginiya lang siya nito papasok at pinaupo.
Kumuha ito ng isang basong tubig at inilapag sa harap niya. Umupo si Kislap sa sahig, isinandal ang likod sa haligi at niyakap ang kanyang mga tuhod. Para siyang isang batang nawawala, isang prinsipeng itinapon mula sa kanyang kaharian at ngayon ay wala nang mapupuntahan. Aalis na po ako, Lola, bulong niya. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanila. Wawasakin ko lang lalo ang lahat kung mananatili pa ako dito. Kinuha niya ang kanyang bag at sinimulang ilagay ang iilang damit na dala niya. Bawat galaw niya ay mabagal, pagod at walang buhay. Handa na siyang sumuko. Kung aalis ka ngayon, biglang nagsalita si Lola Ginhawa. Ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Pinatunayan mo lang sa kanila na tama ang hinala nila, na isa kang ngang duwag na magdiwang na tumatakbo kapag nahihirapan. Natigilan si Kislap. Tumingin siya sa kanyang lola. Umupo ang matanda sa tapat niya. Alam mo ba, Apo, kung bakit kita tinanggap dito sa bahay ko kahit alam kong isa kang magdiwang? Nagulat si Kislap. Alam niyo po, simula pa lang, tumango si Lola Ginhawa. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang apelyido ninyo ay parang isang peklat na hinding-hindi na mabubura sa kasaysayan ng aming pamilya. At doon, sa liwanag ng gasera, ikinuwento ni Lola Ginhawa ang lahat. Ikinuwento niya kung paanong ang lolo ni Kislap, ang ama ni Ricardo, ay unti-unting inagaw ang malawak nilang lupain gamit ang mga pekeng dokumento at pananakot. Ikinuwento niya kung paanong ang pamilya niya, na dating may-ari ng halos kalahati ng bayan ng Himbing, ay nauwi sa pagiging isang hamak na magsasaka sa sarili nilang lupa. Ang tatay mo, si Ricardo, nakita ko siyang lumaki. Nakita ko kung paano siya hinubog ng ama niya para maging isang taong walang puso sa negosyo. Pagpapatuloy ng matanda. Pero noong dumating ka, nakita ko sa mga mata mo, hindi ang kasakiman ng lolo mo, kundi ang kalituhan ng tatay mo noong bata pa siya. Nakita ko na may pagkakataon kang maging iba. Hinawakan ni Lola Ginhawa ang kamay ni Kislap. Oo, nagkamali ka. Nagsinungaling ka. Pero ang tanong, Apo, ay hindi kung ano ang ginawa mo. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo ngayon? Hahayaan mo bang ang kasalanan ng nakaraan ang magdikta sa iyong kinabukasan? O tatayo ka at gagawa ng sarili mong pangalan? Isang pangalan na bubura sa peklat na iniwan ng mga ninuno mo? Ang mga salita ni Lola Ginhawa ay parang tubig na nagbigay buhay sa natutuyot na kaluluwa ni Kislap. Ang kahihiyan ay napalitan ng determinasyon. Ang pagsisisi ay naging isang apoy. Hindi na siya tatakbo. Hindi po ako aalis, Lola. Sabi niya, ang boses ay buo na. Tatapusin ko po ang dapat tapusin. Haharapin ko sila. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya, hindi na bilang isang duwag, kundi bilang isang taong may misyon. Sakto sa kanyang pagtayo, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig nila mula sa labas. Isang itim at makintab na Mercedes-Benz ang huminto sa harap ng kanilang maliit na bahay. Isang sasakyang halatang hindi nababagay sa maputik na daan ng bayan ng Himbing. Bumukas ang pinto sa likod. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Matikas ang tindig, malamig ang mga mata, at may awtoridad sa bawat galaw. Si Don Ricardo Magdiwang. Narinig niya ang nangyari. Pumunta siya hindi para makisimpatya, kundi para linisin ang gulo ng kanyang anak at siguraduhing tuloy ang proyekto. Naglakad siya patungo sa bahay. Ang mamahalin niyang sapatos ay lumulubog sa putik. Isang ekspresyon ng pagkasuklam ang nasa kanyang mukha. Sumunod sa kanya ang dalawa niyang bodyguard. Ang ilang kapitbahay na nakarinig ng ingay ay nagsimulang magsilabas. Nag-uusisa. Nakita ni Ricardo si Kislap na nakatayo sa pintuan. "Pack your things," utos niya. Walang anumang emosyon. "We're leaving."
I'll handle this mess. Hindi gumalaw si Kislap. Didn't you hear me? Uuwi na tayo. Ulit ng kanyang ama. Nagsisimula ng mainis. Hindi po ako sasama sa inyo, sagot ni Kislap. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Nagulat si Ricardo. Tiningnan niya ang anak na para bang ngayon lang niya ito nakita. Anong sinabi mo? Lumabas si Kislap ng bahay at humarap sa kanyang ama. Sa harap ni Lola Ginhawa, sa harap ng mga kapitbahay na nagmamasid. Ito na ang sandali ng pagharap, hindi lang sa kanyang ama, kundi sa halimaw na matagal nang naninirahan sa loob ng kanilang pamilya. Hindi ako aalis, pag-uulit ni Kislap. Mas malakas, mas may diin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng pinakamakapangyarihang tao sa buhay niya. At hindi ninyo makukuha ang lupang ito, Itay. Isang hamon, isang pagdeklara ng giyera. Anak laban sa ama. Isang bagong prinsipyo laban sa lumang kasakiman. Ang lahat ay nakatingin, nag-aabang sa kung ano ang susunod na mangyayari sa pagitan ng dalawang magdiwang. Ang hangin sa pagitan ng mag-ama ay mabigat at puno ng kuryente. Tiningnan ni Ricardo Magdiwang ang kanyang anak, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ano ang karapatan mong sabihin yan? Malamig niyang tanong. Pinalamon kita, pinag-aral, binigyan ng buhay na hindi mo mararanasan kahit kailan. At ito ang isusukli mo sa akin? Pagtataksil? Hindi ito pagtataksil, Itay. Ito ay pagtatama sa mali. Matigas na sagot ni Kislap. Sa likod nila, dahan-dahang naglalapitan ng mga tao. Nandoon si Banjo, ang mga magulang ni Hiraya, at ang iba pang mga magsasaka. At sa likod nilang lahat, nakatayo si Hiraya. Dumating siya, hindi sigurado kung bakit. Ngunit naramdaman niyang kailangan niyang makita kung ano ang gagawin ng lalaking sumira sa kanyang tiwala. Natawa si Ricardo, isang tawang mapang-uyam. Pagtatama sa mali, ang negosyo ay hindi tungkol sa tama o mali. Kislap, ito ay tungkol sa pananalo. Isang aral na akala ko'y naituro ko na sa'yo. Nagkamali kayo ng tinuruan, sabi ni Kislap. Dito, sa bayan ng Himbing, natutunan ko ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera ninyo. Natutunan ko ang halaga ng pagod, ang init ng komunidad, at ang bigat ng dangal. Humarap si Kislap sa mga taong bayan. Tiningnan niya sila isa-isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong ang apelyido ko ay simbolo ng inyong pagdurusa. Pero nandito ako ngayon, hindi bilang isang magdiwang na mananakop, kundi bilang si Kislap na nakikiusap. Bumaling siyang muli sa kanyang ama. Itay, nakikiusap po ako. Itigil niyo na to. Huli na ang lahat, sagot ni Ricardo, sabay senya sa kanyang abogado na nasa tabi. Nasa amin na ang batas. Anumang oras, pwede kong ipagiba ang lahat ng kabahayan dito. Kung batas ang pag-uusapan, sabi ni Kislap, at sa unang pagkakataon, isang kakaibang kumpiyansa ang lumabas sa kanya. Ang kumpiyansa ng isang taong wala nang ikakatakot na mawala. Alam niyo ba na ang original title ng lupang ito ay nasa pangalan pa rin ng pamilya ni Lola Ginhawa? Na ang mga dokumentong ginamit ng lolo para makuha ito ay questionable? I spent the last few weeks digging, Dad. May mga butas ang kaso ninyo. Natigilan si Ricardo. At isa pa, pagpapatuloy ni Kislap, ang boses ay lalong tumitibay. Bilang tagapagmana ng kalahati ng Magdiwang Prime Holdings, may karapatan ako sa lahat ng assets ng kumpanya. Tumingin siya sa kanyang ama at sinabi ang mga salitang magpapabago sa takbo ng laban. Itay, kung itutuloy ninyo ang proyektong ito, gagamitin ko ang buong parte ng mana ko para punduhan ang kaso laban sa sarili nating kumpanya. I will expose every dirty little secret, every illegal transaction,
every family you've destroyed. Lalabanan ko kayo hanggang sa huling sentimo. Isang malakas na ano? Ang narinig mula kay Ricardo. Ang kanyang mukha na laging kalmado at kontrolado ay nagpakita ng galit sa unang pagkakataon. Baliw ka na ba? Sisirain mo ang sarili mong pamilya? Ang sarili mong kinabukasan? Ano pa po bang kinabukasan ang meron ako? Malungkot na tanong ni Kislap. Ang kinabukasang itinayo sa mga luha ng ibang tao? Ayoko po niyan. Si Hiraya, na nakikinig mula sa malayo, ay hindi makapaniwala. Ang lalaking ito na handang talikuran ang lahat, ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang pamilya, para sa kanila. Ang puso niyang puno ng galit ay nagsimulang makaramdam ng pag-aalinlangan. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, isang maliit na binhi ng paghanga ang nagsimulang tumubo. Nagkaroon ng matinding katahimikan. Ang lahat ay nakatingin kay Ricardo Magdiwang, nag-aabang sa kanyang desisyon. Haharapin ba niya ang eskandalo na sisira sa pangalan nila? O susuko siya sa sarili niyang anak? Tinitigan ni Ricardo ang kanyang anak. Sa loob ng ilang segundo, hindi niya nakita si Kislap, ang palpak niyang tagapagmana. Ang nakita niya ay isang anino ng kanyang sarili noong bata pa siya, puno ng idealismo bago siya lamunin ng sistema at ng kasakiman ng sarili niyang ama. Nakita niya ang lalaking sanay naging siya. Isang malalim at pagod na buntong hininga ang kumawala mula kay Ricardo Magdiwang. Ang galit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Kislap kailanman. Pagod. Pagod sa pagiging halimaw. Dahan-dahan, tumalikod si Ricardo at humarap sa kanyang abogado. Cancel the project. Ang dalawang salitang iyon ay parang isang himala. Nagkatinginan ng mga tao, hindi makapaniwala. Lumingon muli si Ricardo kay Kislap. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng 1,000 salita, ng pagkadismaya, ng galit, at marahil isang kakarampot na paggalang. Ang manang ito, sabi niya, ang boses ay walang buhay. Ang kumpanya, ang pangalan, lahat ng pinaghirapan ko. Huminto siya. Nasa sayo na. Gawin mo ang gusto mo. Pagkasabi noon, tumalikod na si Ricardo Magdiwang. Naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan nang hindi na lumingon pa. Ang kanyang mga bodyguard ay sumunod. Sumakay sila sa kotse at mabilis itong umalis. Nag-iwan ng alikabok at isang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Kislap na nakatayo, nanginginig, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nanalo siya. Ngunit ang presyo ng pagkapanalo ay ang pagkawala ng kanyang ama. Unti-unti, ang katahimikan ay napalitan ng mga bulungan at pagkatapos ay ng masayang hiyawan. Nagsilapitan ang mga tao kay Kislap. Tinatapik ang kanyang balikat. Nagpapasalamat. Si Banjo ay lumapit, nag-aalangan at inilahad ang kanyang kamay. Salamat, sabi nito. Nagkamali ako sa iyo. Tinanggap ni Kislap ang kamay nito. Sa gitna ng selebrasyon, isang tao lang ang hinahanap ng mga mata ni Kislap. Si Hiraya. Nakatayo pa rin ito sa dati niyang pwesto. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng pagkalito, pasasalamat, at isang damdaming hindi pa niya kayang pangalanan. Naglakad si Kislap palapit sa kanya. Ang puso niya ay kumakabog. Huminto siya sa harap nito. Walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap. Sa mga matang iyon, nakita nila ang lahat. Ang sakit, ang pagtataksil, ang sakripisyo, at ang isang maliit na sinag ng pag-asa para sa pagtubos. Ang lupa ay nailigtas na. Ngunit ang kanilang mga puso, may pag-asa pa kayang mailigtas din? Lumipas ang ilang buwan. Ang bayan ng Himbing ay dahan-dahang naghilom.
Ang banta ng pagpapaalis ay naging isang masamang panaginip na lang at ang komunidad ay mas naging matatag at nagkakaisa. Totoo sa kanyang salita. Si Kislap Magdiwang o Kislap na lang, gaya ng gusto niyang itawag sa kanya, ay nanatili. Ngunit hindi na siya ang dating Kislap. Ginamit niya ang kapangyarihan at yaman na biglaang napasa kamay niya, hindi para sa sarili, kundi para sa bayan na itinuring na niyang tahanan. Ang unang ginawa niya ay ang formal na pag-ayos ng mga titulo ng lupa. Sa tulong ng mga abogadong kinuha niya, isinauli niya ang mga lupain sa mga pamilyang matagal nang nagsasaka rito, kasama na ang pamilya ni Lola Ginhawa at Hiraya. Hindi bilang regalo, kundi bilang pagkilala sa kanilang karapatan. Pagkatapos, gamit ang malaking bahagi ng pondo ng kumpanya, nagtayo siya ng isang kooperatiba para sa mga magsasaka ng bayan ng Himbing. Nagbigay ito ng access sa mas modernong kagamitan, mas magandang binhi at direktang koneksyon sa mga merkado sa syudad, tinatanggal ang mga mapagsamantalang middleman. Ang dating Magdiwang Prime Holdings ay naging Himbing Farmers Cooperative. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na pakiramdam ni Kislap ay pasan niya ang buong mundo. Hindi na niya muling nakausap ang kanyang ama. Ang kanyang ina ay tumatawag paminsan-minsan. Ang boses ay malungkot at puno ng hinanakit. Pinili ni Kislap ang kanyang landas at ang landas na yon ay malayo sa pamilyang kanyang kinalakihan. Sa lahat ng ito, si Hiraya ay nanatiling nasa isang tabi. Bumalik sila sa pagiging magkaibigan, ngunit may isang pader na hindi nakikita sa pagitan nila. Ang sugat ng nakaraan ay naghilom na, ngunit nag-iwan ito ng peklat ng pag-aalinlangan. Pinanood niya ang bawat sakripisyo ni Kislap at sa bawat araw, ang pader na yon ay unti-unting nababawasan. Dumating ang araw ng kanilang pagtatapos sa pamantasan ng Bukang Liwayway. Ang buong komunidad ay naroon para manood. Ang valedictorian ng kanilang batch, walang iba kundi si Hiraya Dumlao. Nang tinawag ang kanyang pangalan, umakyat siya sa entablado. Maganda sa kanyang suot na toga. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang kanyang talumpati ay hindi lang tungkol sa akademya. Ito ay tungkol sa buhay, sa pagsubok at sa pag-asa. Madalas nating marinig ang salitang Hiraya Manawari na ang ibig sabihin ay sana matupad ang mga pangarap. Simula niya, ang boses ay matatag. Ngunit natutunan ko na ang mga pangarap ay hindi lang basta hinihintay matupad. Ito ay tinatanim, dinidiligan ng pawis, pinapalago ng katatagan, at kung minsan, tinutulungang mabuhay ng mga taong hindi mo inaasahan. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang lalaking tahimik na nakatayo sa likuran ng mga tao, malayo sa entablado. Nakasandal ito sa isang puno, nakatingin sa kanya ng may ngiti ng paghanga at pagmamalaki sa kanyang mga labi. Si Kislap. Ang tunay na yaman, pagpapatuloy ni Hiraya, ang tingin ay hindi inaalis kay Kislap, ay hindi ang ginto na kumikinang, kundi ang kabutihang loob na nagniningning sa dilim. At ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang manakop, kundi ang kakayahang magpakumbaba at itama ang mali. Pagkatapos ng seremonya, habang ang lahat ay nagdiriwang, hinanap ni Hiraya si Kislap. Nakita niya itong naglalakad papunta sa isang malaking puno ng mangga sa gilid ng eskwelahan. Ang paborito nilang lugar noon. Sinundan niya ito. Ang galing ng speech mo, bati ni Kislap pagkalapit niya. Salamat, sagot ni Hiraya. Ikaw, hindi ka man lang umakyat para kunin ang diploma mo. Ngumiti si Kislap. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo pagkatapos mong makuha yan. Tumahimik sila sandali. Pinapakinggan ang hangin na dumadaan sa mga dahon. Kislap, basag ni Hiraya sa katahimikan. Gusto kong magpasalamat.
Para saan? Sa lahat. Sa pagligtas sa aming lupa. Sa pagtulong sa ating komunidad. Huminto siya. At sa pagturo sa akin na ang mga tao ay pwedeng magbago. Humarap si Kislap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, puno ng emosyon na matagal na niyang itinatago. Hiraya, ginawa ko ang lahat ng yun dahil iyon ang tama. Pero may isa pa akong gustong gawin, hindi dahil tama, kundi dahil ito ang sinisigaw ng puso ko. Huminga siya ng malalim. Gusto kong humingi ng tawad, hindi bilang isang magdiwang, hindi bilang tagapangulo ng kooperatiba, kundi bilang si Kislap, ang lalaking nagsinungaling sa'yo, ang lalaking nanakit sa'yo. Hiraya, patawarin mo sana ako. At kung may puwang pa dyan sa puso mo. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Hinawakan ni Hiraya ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang sagot. Ang mga peklat, mahinang sabi ni Hiraya, ay paalala na minsan nasugatan tayo. Pero paalala rin ito na naghilom tayo at naging mas matatag. Tumingin siya sa mga mata ni Kislap. Matagal na kitang pinatawad, Kislap. Isang ngiti, isang tunay na ngiti, ang sa wakas ay muling gumuhit sa mga labi ni Kislap. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw, walang nang salitang namutawi. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha kay Hiraya at sa pagkakataong ito, walang truck na bumusina, walang ulan na pumigil. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo, isang halik na hindi nagmamadali, puno ng pagpapatawad, pagtanggap, at isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas dalisay. Ang huling eksena ay hindi sa isang magarbong mansyon o sa isang mamahaling resort. Ito ay sa isang malawak na bukirin sa bayan ng Himbing. Si Kislap na nakasuot na ng simpleng damit bukid at si Hiraya ay magkasamang nagtatanim ng mga bagong punla. Hindi na siya ang aroganteng prinsipe. Hindi na ito ang babaeng may pasan na problema. Sila ay dalawang taong natagpuan ang kanilang sarili at ang isa't isa sa lupang kanilang minahal. Magkahawak kamay silang tumayo, pinanood ang papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga luntiang taniman. Ang kanilang hinaharap ay kasing lawak at kasing ganda ng lupang nasa kanilang harapan. Isang bagong bukas na kanilang itatanim at aanihin ng magkasama. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Kislap. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi pagtanggap dito at pagpiling sumulong ng may pag-asa. Ipinakita nila na ang pag-ibig na pinatibay ng pagsubok ay ang pag-ibig na nananatili at nagbibigay buhay. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Tunay ngang bawat puso ay may sariling kwento at sa bawat kwento, may aral na naghihintay para sa atin. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pagkwentuhan. Kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na. Huwag na rin pong kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan at mag-subscribe sa ating channel para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman ng pusong marunong magmahal at magpatawad. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.